Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Usap-usapan po ngayon ang biglang pagsipa ng presyo ni Cardano or ADA kung saan ay mas mataas pa ang naging pagtaas kumpara kay Bitcoin. Ayon po sa ulat ng Bloomberg, si ADA ay nakapagtala ng halos 100% na pag-angat mula nang matapos ang eleksyon sa US. Dahilan para mapansin ito ng mundo ng cryptocurrency. Pero ano nga ba ang dahilan sa likod ng tagumpay na ito? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga investors? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit nga ba tumataas ang presyo ni Cardano? Isa po sa mga itinuturong dahilan ng biglang pag-angat ni ADA ay ang aktibong partisipasyon ni Ginoong Charles Hoskinson. Siya po ang founder ng Cardano sa mga talakayan o usapan tungkol po sa crypto regulation sa US. Mula po nang manalo ang pro-crypto president na si Donald Trump, naging mas malinaw po ang direksyon ng US patungkol sa mga polisiya sa cryptocurrency. Ayon po sa Bloomberg, si Ginoong Hoskinson ay nakipagpulong sa mga mambabatas at iba pang mga key stakeholders upang isulong ang mas malinaw na framework para sa crypto. Ang mga pag-uusap na ito ay maaari pong magbigay ng regulatory clarity na matagal nang hinihintay ng mga crypto enthusiasts. Bukod dito ay aktibo ring nakikipag-ugnayan itong si Ginoong Hoskinson sa iba pang mga crypto leaders tulad ni na Ginoong Brad Garlinghouse ng Ripple at David Schwartz. Ang posibilidad ng mga bagong partnerships ay nagdulot ng excitement sa market, dahilan upang tumaas ang kumpiyansa kay ADA. Ngayon ay paano po nauugnay ang pagtaas ng ni Cardano or ADA sa US election? Malaki po ang naging epekto ng election sa US sa paggalaw ng crypto market. Matapos po ang panalo ni Pangulong Donald Trump, nagkaroon po ng malawakang rally sa crypto market dahil sa kanyang pahayag na gawing leader sa cryptocurrency innovation ang US. Sa simula ay mas malakas po ang naging paggalaw ni Bitcoin na tumaas po ng halos 46 to 47% at umabot po sa presyong $92,000. Ngunit kalaunan ay humabol din itong si Cardano kung saan ay nagpakita po siya ng mas malaking porsyento ng pag-angat. Umabot po ito sa halos 100%. Kaya mula po sa presyong 0.35 noong araw ng eleksyon, umakyat po ito sa presyong 0.8466, isang malaking milestone para kay ADA or Cardano. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang papel ng regulatory clarity sa pag-angat ni Cardano? Malaking bagay ang tinatawag na regulatory clarity sa mundo ng cryptocurrency. Noong nakaraang taon, itinalaga po ng SEC ang ADA bilang isang security kung saan ay nagdulot po ng takot sa mga investors. Ngayon po ay tila nagbabago na po ang ihip ng hangin. Sa ilalim po ng bagong administrasyon, posible ang pagpapalit ng SEC chairman mula kay Ginoong Gary Gensler patungo sa isang pro-crypto na leader. Kung mangyari po ito, mas magiging malinaw at paborable ang mga regulasyon para sa mga projects tulad ni Cardano. Ayon po kay Ginoong Hoskinson, mahalaga ring sumunod ang US sa global standards pagdating sa crypto regulation. Ang ganito pong approach ay magbibigay daan para sa mas malawak na adoption ni ADA sa international market. Ngayon ay ano po ang maaaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Para sa atin ay ang tagumpay po ng Cardano ay isang oportunidad na hindi po dapat natin baliwalain. Ang malaking partnerships at mas malinaw na regulasyon sa US ay maaari pong magbigay ng mas mataas na kumpiyansa sa market ni ADA. Kaya kung ikaw po ay naghahanap ng long-term investment, maaaring maging isang magandang opsyon itong si ADA, lalo na kung magpapatuloy ang trend na ito. Ngunit huwag pong kalimutang suriin ang volatility ng market. Tandaan, ang bawat desisyon ay dapat po batay sa maingat na pag-aaral. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito?
Ang paglago ni ADA ay isang patunay na mahalaga po ang kombinasyon ng technical na innovation, malakas na community support at positibong regulatory developments. Sa kabila po ng tagumpay na ito, hindi dapat po magmadali ang mga investors. Panatilihin ang diversification ng portfolio at bantayan ang mga updates tungkol kay Cardano at syempre maging sa iba pang mga crypto projects. At ayan, sa tingin nyo, kaya bang panatilihin ni ADA ang kanyang momentum? I-comment po ang inyong opinion sa ibaba. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.